Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw na tila pumipiga sa buong lungsod, ang buhay ni Lina ay biglang naging isang bangungot nang siya ay harangi ng isang grupo ng mga abusadong pulis na walang basehang pinagbintangan siya. Mula sa pananakot, pang-iinsulto, hanggang sa karahasan, lahat ay umabot sa sukdulan nang dumating ang kanyang asawa at matuklasan ang isang nakagigimbal na katotohanan. Ano ang sunod na nangyari? Ang init ng tanghali ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng Maynila. Si Lina, 25 taong gulang, ay kalalabas lang mula sa palengke ng Quiapo, may bitbit na 2 bayong sa magkabilang kamay. Ang kanyang mga hakbang sa gilid ng bangketa ay mabagal ngunit tiyak, isang malinaw na palatandaan na gusto na niyang makauwi kaagad at makatakas sa matinding sikat ng araw. Ang liwanag ng araw ay direktang tumatama sa kanyang balat, nagiging sanhi ng maliliit na butil ng pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido. Nagsisimula ng mamasa ang kanyang damit at ang buhok sa kanyang batok ay dumidikit na sa balat. Bumabigat ang bawat paghinga niya. Hindi niya ninanamnam ang paligid, ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa bahay sa lalong madaling panahon. Bahagyan niyang iginalaw ang kanyang balikat upang ayusin ang posisyon ng mga bayong na nagpapabigat sa kanyang mga braso. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Nako, ang init naman talaga ngayon. Kailangan ko ng magmadali. Ang hinaing na iyon ay kusang lumabas, isang tugon ng kanyang katawan sa nakakapagod na panahon. Hindi naglalakad ng payapa si Lina. Bawat hakbang ay tila isang pakikibaka laban sa makapal at mainit na hangin. Ang sementadong bangketa na kanyang tinatapakan ay nagbabalik ng init mula sa ilalim, na lalong nagpapainit sa pakiramdam. Maging ang mga tao sa paligid ng palengke ay nagmamadali, naghahanap ng lilim o binibilisan ang kanilang mga hakbang. Ngunit walang pagpipilian si Lina, kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Ang mga bayong na puno ng gulay, rekado, at iba pang pangangailangan sa bahay ay karagdagang pabigat. Sandali siyang huminto upang ilipat ang hawakan ng isang bayong sa kabilang kamay, umaasang gagaan ang bigat, ngunit pareho lang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit pinanatili niya ang kanyang mga hakbang habang nakatingin sa daan. Lahat ng maliliit na kilos na ito ay otomatiko, bahagi ng kanyang lingguhang gawain na kinasanayan na niya. Sa kahabaan ng bangketa, walang tigil ang daloy ng mga sasakyan na nagdaragdag sa kanyang discomfort dahil sa ingay ng mga makina at busina. Ang paminsan-minsang hihip ng hangin ay hindi sapat upang magbigay ginhawa, sa halip ang ilan ay nagdadala pa ng alikabok mula sa kalsada na nagpapakurap sa kanya ng ilang beses. Tumingin siya sa kaliwa at kanan, tinitiyak na walang sasakyan o nagtitinda na humaharang sa kanyang daan. Bahagyang nakayuko ang kanyang katawan pasulong, pinapanatili ang kanyang ritmo habang mahigpit na hawak ang mga bayong upang hindi mahulog. Kahit pagod, sinikap ni Lina na manatiling kalmado. Alam niyang kung hihinto siya ng matagal, mas lalo lamang titindi ang init at mas mapapagod siya. Kaya naman, kahit mabagal ang kanyang lakad, pinilit pa rin niyang sumulong. Habang nagpapatuloy, napansin ni Lina ang sarili niyang anino sa aspalto na tila nanginginig dahil sa epekto ng init. Nakita niya ang ibang mga residente na nakakaranas din ng parehong hirap, naglalakad ng mabagal habang pinapaypayan ang kanilang mga mukha gamit ang kamay o anumang dala nila. Lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na ang panahon sa araw na iyon ay nasa pinakasukdulang kasungitan. Huminga ng maikli si Lina, itinuwid ang kanyang mga balikat, at tiniis ang ngalay sa kanyang mga braso. Kinakausap niya ang kanyang sarili bilang paraan upang manatiling nakapokus. Kaunti na lang. Tiis lang. Pagdating sa bahay, makakainom na ng malamig, bulong niya ng walang tunog. Nilagpasan niya ang mga billboard, poste ng kuryente, at maliliit na tindahan sa gilid ng daan. Lahat ay tila ordinaryo, ngunit nakakapagod dahil sa matinding temperatura. Walang masamang kutob sa sandaling iyon. Walang kakaibang iniisip. Ang tanging nais ni Lina ay makarating sa bahay at magpahinga. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa loob lamang ng ilang minuto, ang nakakapagod na katahimikan ng tanghaling iyon ay magiging isang tunggalian na mas mabigat pa kaysa sa sikat ng araw. Natigil ang paglalakad ni Lina nang biglang may ilang lalaking nakauniporme ang humarang sa bungad ng isang eskinita. Hindi sila nag-aayos ng trapiko o nagbabantay ng seguridad.
Ang kanilang mga ekspresyon ay masyadong relax at ang kanilang mga tingin ay masyadong matalas para matawag na ordinaryong patrol. Nang papalapit na si Lina, isa sa kanila ang humakbang pasulong. Malaki ang kanyang katawan, maskulado, at ang kilos niya ay nagpapakita na sanay siyang mag-utos ng hindi nangangailangan ng malinaw na dahilan. Siya si Dalawaberto. Ang kanyang tingin ay agad na sinuri si Lina mula ulo hanggang paa, na para bang nakahanap siya ng bagong target. Hindi binago ni Lina ang kanyang hakbang, ngunit kusa niyang binagalan ang kanyang galaw, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit si Berto ay naunang magsalita sa isang magaspang na tono na agad nagpabago sa tensyon ng paligid. Hoy, hinto muna, sabi ni Berto, hindi binibigyan si Lina ng pagkakataong magtanong. Ang kanyang boses ay mabigat at naguutos, walang puwang para sa sinuman na baliwalain ito. Otomatikong huminto si Lina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat sa biglaan at walang katuturang paghaharang. Tumingin siya kay Berto nang may pagtataka, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Idinagdag ni Berto, may nilabag ka kanina. Ang pangungusap ay basta na lamang lumabas, walang karagdagang paliwanag, na para bang ang akusasyon ay malinaw na at hindi na kailangang patunayan. Ang paligid ay biglang tumahimik para kay Lina. Kahit na ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaan hindi kalayuan, kumunot ang noo ni Lina, sinusubukang iproseso ang paratang sa kanya. Wala siyang pakiramdam na may ginawa siyang mali. Naglalakad lang siya sa bangketa tulad ng dati, pauwi mula sa pamimili. Walang kakaibang kilos, walang kahina-hinalang aktibidad. Kaya naman, ang kanyang tugon ay lumabas ng tapat at kusa. Ano po ang nilabag ko, sir? Naglalakad lang naman po ako sa bangketa, sabi niya sa tonong nagulat. Hindi nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw na siya ay nalilito at hindi komportable sa biglaang paghaharang. Pinanatili niya ang magalang na kilos kahit na ang kanyang puso ay nagsisimula ng magtanong sa motibo nila. Ngunit si Berto ay tila hindi interesadong makinig sa paliwanag o lohika. Hindi nagbago ang kanyang tingin at ang postura ng kanyang katawan ay nanatiling nakaharang sa daan na nagpapahiwatig na intensyon niya talagang harangin si Lina. Hindi dahil sa isang paglabag, kundi dahil sa ibang dahilan na hindi pa niya isinisiwalat. Ang kanyang mga tauhan na nakatayo ilang hakbang sa likuran ay nakatingin din kay Lina ng walang emosyon na para bang sanay na silang makita si Berto na gumagawa ng ganito. Nagsimulang maramdaman ni Lina ang hindi magandang pakiramdam na bumabalot sa sitwasyon. Hindi niya naiintindihan ang kanilang dahilan, ngunit malinaw na ang nangyayari ay hindi pagpapatupad ng batas, kundi isang uri ng pananakot. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang simpleng paglalakad pa uwi ay naging simula ng isang presyon na mas malaki pa kaysa sa init ng tanghali. Nagsimulang umikot si Berto sa paligid ni Lina, mabagal ngunit may diin ang bawat hakbang, tulad ng isang taong sinusuri ang isang nasamsam na bagay, hindi isang tao. Ang kanyang tingin ay bastos, hindi propesyonal, at hindi nagpapakita ng kahit anong intensyon na magsagawa ng isang opisyal na pagsisiyasat. Tiningnan niya ang mga bayong ni Lina, ang damit na suot niya, at maging ang paraan ng kanyang pagtayo, na para bang naghahanap ng butas na maaaring gawing dahilan para akusahan siya. Nakatayo si Lina ng tuwid, hindi gumagalaw, sinusundan lamang ang bawat kilos ni Berto gamit ang kanyang mga mata. Sinusubukan pa rin niyang mag-isip ng positibo, umaasang ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan na madaling malulutas. Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Berto sa kanya, nagsimula siyang mapagtanto na ang sitwasyon ay hindi kasing ligtas ng kanyang inaakala. Ang mga tauhan ni Berto ay nakatayo sa likuran na tila buong pusong sumusuporta sa ginagawa ng kanilang pinuno. Tumango-tango sila sa tuwing may tinitingnan si Berto kay Lina. Kahit na si Berto mismo ay wala pang sinasabing malinaw, ang kilos na iyon ay parang isang palabas na paulit-ulit na nilang ginagawa, nagtutulungan upang lumikha ng psikolohikal na presyon sa taong kanilang hinaharang. Wala ni isa sa kanila ang kumikilos na parang isang opisyal na tagapagpatupad ng batas. Mas mukha silang isang grupo ng mga taong sanay na maghanap ng pakinabang mula sa mga walang kalaban-laban na mamamayan. Napansin iyon ni Lina nang may pag-iingat. Kahit hindi siya nagpapakita ng takot, ramdam niya ang pagtaas ng tensyon, lalo na dahil walang anumang lohikal na dahilan para harangin siya. Matapos umikot ng 2 beses, huminto si Berto sa mismong harapan niya. Sa isang tono na malinaw na gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan, sinabi niya, "Huwag ka nang pumalag."
Nakita kita kanina, mali ang lakad mo. Ang mga salitang iyon ay lumabas na lang, walang paliwanag, walang konteksto, tulad ng isang walang laman na paratang na sinadyang likhain para idiin si Lina. Ang banta sa kanyang tono ay napakalinaw, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati na rin sa paraan ng pagyuko ng kanyang katawan papalapit kay Lina. Muling tumango ang kanyang mga tauhan na nagpapalabas na seryoso ang paratang kahit na walang anumang ebidensya o totoong pangyayari na kanilang binabanggit. Kumunot ang noo ni Lina, hindi maitago ang lumalaking pagkalito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Berto, sinusubukang unawain ang kahulugan ng absurdong akusasyon. Sa isang boses na nananatiling matatag kahit nagsisimula ng ma-pressure, nagtanong siya, mali ang lakad. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Ang tanong na iyon ay hindi isang anyo ng paglaban, kundi isang kahilingan para sa isang lohikal na paliwanag na dapat ibigay ng isang lehitimong opisyal. Ngunit sa paraan ng pagkilos ni Berto at ng kanyang mga tauhan, naramdaman ni Lina na ang lohika ay hindi ang kanilang ginagamit. Ang sitwasyong ito ay hindi tungkol sa pagkakamali, hindi tungkol sa batas, kundi tungkol sa kapangyarihang sadyang inaabuso. At sa puntong ito, nagsimulang maunawaan ni Lina na ang kanyang kinakaharap ay hindi isang pagsisiyasat, kundi isang interogasyon na walang dahilan na maaaring magdulot ng mas malaking problema kung hindi siya mag-iingat. Sunod-sunod na naghagis ng mga akusasyon si Berto, lahat ay walang katuturan. Itinuro niya ang mga hakbang ni Lina, na para bang ang paraan ng paglalakad ay maaaring ituring na isang paglabag. Pagkatapos, itinuro niya ang posisyon ng mga bayong nadala ni Lina, sinasabing ang pagdadala ng gamit sa kanang kamay ay maaaring makagambala sa ibang dumadaan. Maging ang ekspresyon ng mukha ni Lina ay ginawang dahilan ng sabihin niyang kahina-hinala ang nagtatakang mukha nito. Ang mga paratang ay napaka-absurdo na mahirap paniwalaan na isang unipormadong opisyal ang makapagsasabi nito ng walang hiya. Ngunit sa paraan ng pagbitaw ni Berto, malinaw na hindi siya naghahanap ng katotohanan. Gumagawa siya ng isang peking kwento, nag-ipon ng dahilan para magmukhang may kasalanan si Lina, kahit na wala ni isa sa mga paratang na iyon ang may basehan. Sa likod ng mga kilos na iyon, nakikita ni Lina na naghihintay lamang si Berto ng pagkakataon na mapakinabangan ang sitwasyon para sa kanyang personal na interes. Ang mga tauhan ni Berto ay nakatayo na tila buong suporta, tumatango sa bawat pangungusap ng kanilang hepe, na para bang iyon ay isang katotohanang hindi mapasusubalian. Walang sinuman ang sumubok na magbigay ng karagdagang paliwanag o anumang ebidensya. Sumusunod lamang sila sa kwentong binuo ni Berto. Ilang tao sa paligid ang sumulyap sa kanila, ngunit walang nangahas na lumapit o makialam. Dahil sa sitwasyon, lalong napagtanto ni Lina na ang kanyang kinakaharap ay hindi isang pagsisiyasat, kundi isang planadong pananakot. Sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. Kahit na ang kalooban niya ay nagsisimula ng makaramdam ng lumalaking inhustisya, alam niyang kapag nagpanik siya, mas lalo siyang didiinan. Kaya naman, patuloy niyang pinagmasdan ang bawat kilos ni Berto habang naghihintay sa susunod na hakbang. Matapos maglabas ng mga walang basehang paratang, sa wakas ay pumasok si Berto sa kanyang tunay na layunin. Sa isang mapanlibak na tono, sinabi niya, ganito na lang, kung gusto mong mapadalito, maglabas ka ng 5,000. Ang pangungusap ay binigkas na tila ang transaksyon ay isang normal na bagay. Na para bang ang hinihinging pera ay isang opisyal na pamamaraan na ipinapatupad ng pulisya. Ang paraan ng paghalukip-kip ni Berto at ang pagtingin niya kay Lina mula ulo hanggang paa ay lalong naglinaw sa kanyang intensyon. Wala siyang pakialam sa ginawa ni Lina. Wala siyang pakialam kung tama o mali. Ang gusto niya lang ay pera. Ang tono ng kanyang boses ay nagpapakita rin na madalas na niyang ginagawa ito at karaniwan ay sumusuko ang biktima dahil sa takot na lumaki pa ang gulo. Tumingin si Lina kay Berto nang may pagkahindi makapaniwala. Kinailangan niya ng isang buong segundo para siguraduhing hindi siya nagkamali ng dinig. Ang mga katang-isip na akusasyon ay sapat na para malito siya, ngunit ang direktang paghingi ng pera ay lalo siyang nagpatulala. Sa isang boses na mas matatag kaysa kanina, sinabi niya, wala po akong kasalanan. Bakit po ako magbabayad? Hindi tinaasa ni Lina ang kanyang boses, ngunit ang diin sa kanyang mga salita ay sapat na upang ipakita na hindi siya basta-basta susuko. Umaasa pa rin siya na mayroong makatwirang paliwanag, kahit na sa sitwasyong ito, malinaw na walang lohika ang maaaring gamitin.
Ngunit mula sa nagbabagong ekspresyon ni Berto, napagtanto ni Lina na ang kanyang matatag na paninindigan ay magdudulot lamang ng mas matinding reaksyon mula sa lalaki. Nagsimula niyang maramdaman na ang kwentong ito ay malayo sa pagiging makatarungan. Dahan-dahang huminga si Lina, sinusubukang panatilihing malinaw ang kanyang isipan sa kabila ng lalong nagiging absurdong sitwasyon. Alam niyang kung magpapakita siya ng takot, lalo siyang didiinan ni Berto at ng kanyang mga tauhan. Kaya naman, pinigilan niyang magpadala sa emosyon. Wala akong ginawang masama, paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip habang iniisip ang pinakamagandang hakbang. Tumingin siya kay Berto nang hindi yumuyuko, ipinapakita na hindi siya isang madaling target na matatakot sa mga ganoong pananakot. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging kalmado, mayroong tensyon na patuloy na tumataas dahil ang hiling ni Berto ay malinaw na nagpapakita na ang nangyayari ay hindi lang isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Si Lina ay nanindigan. Ayaw niyang magbayad dahil alam niyang ang pagsuko ay magpapalakas lamang ng loob sa mga tulad ni Berto. Ang reaksyon ni Lina na nanatili sa kanyang paninindigan ay ikinainis ni Berto. Ang kanyang mukha ay nagsimulang magpakita ng iritasyon, tulad ng isang taong nararamdamang nabastos ang kanyang otoridad dahil lamang sa paglaban ng kanyang biktima. Humakbang siya pasulong, 1 metro ang lapit, na lalong nagpasikip at nagbigay diin sa espasyo sa pagitan nila. Ang tingin niya ay matalim, bahagyang nakayuko ang kanyang katawan, at ang kanyang boses ay bumaba, ngunit mas naging kontrolado, nagpapakita na pinipigilan niya ang emosyong handa ng sumabog. Sinabi kong magbayad ka. Huwag mo akong galitin, sabi niya sa isang napakalinaw na tonong nagbabanta. Ang kanyang mga tauhan ay nanatiling tahimik, ngunit sa kanilang mga tingin, halatang naghihintay sila sa susunod na gagawin ni Berto. Ang sitwasyon ay nagpabigat sa hangin. Kahit na malinaw ang banta, hindi nagpatinag si Lina. Lumunok siya ng 1 beses bago sumagot upang hindi manginig ang kanyang boses. Alam niyang ang pagsuko ay nangangahulugang pagpayag sa kawalang katarungan. Alam din niyang ang pagiging nasa pampublikong lugar ay nagbibigay sa kanya ng kaunting proteksyon, kahit hindi ito garantisado. Sa isang matatag na boses at tonong nagpipigil ng inis, sinabi niya, "Paumanhin po, sir. Wala po akong ginawang mali. Hindi po ako magbabayad." Ang pangungusap ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang kilos ay nagpapakita na hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta magbibigay ng pera dahil lang sa pananakot. Ang kanyang matatag na reaksyon ay hindi direktang nagpapakita na nirerespeto niya ang batas at alam niya ang kanyang mga karapatan. Ngunit ang katatagan na iyon ang lalong nagtulak kay Berto sa galit. Tumigas ang kanyang mukha, kumuyom ang kanyang panga, at halatang hindi niya matanggap ang pagtanggi. Nakita ni Lina ang ekspresyong iyon at alam niyang pinukaw niya ang ego ng isang opisyal na sanay manalo sa pamamagitan ng presyon at pananakot. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Berto na para bang naghihintay ng hudyat para makisali. Naramdaman ni Lina na bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pagsisisi sa pagtanggi, kundi dahil alam niyang hindi magtatapos ng mapayapa ang sitwasyong ito. Ang kanyang pagtanggi, na dapat sana ay normal at lehitimo, ay naging dahilan para ipakita ni Berto kung sino ang may kapangyarihan sa lugar na iyon. Mula sa sandaling iyon, napagtanto ni Lina na ang alitan ay lalala, at kailangan niyang maghanda sa kahihinatnan ng kanyang katapangan. Agad na nagbago ang mukha ni Berto nang marinig ang matigas na pagtanggi ni Lina. Ang kanyang tingin, na mula pa sa simula ay hindi na maganda, ay lalo pang dumilim at napuno ng emosyon. Ang kanyang malaking katawan ay nanigas, nagpapakita na tinanggap niya ang pagtanggi bilang isang uri ng paglaban na hindi niya matatanggap. Nang walang anumang babala, mabilis at marahas siyang kumilos. Sa isang malakas na tulak na hindi nararapat gawin ng isang opisyal sa isang inosenteng mamamayan, itinulak ni Berto ng 2 kamay ang mga balikat ni Lina. Ang tulak ay sapat na malakas para mawala ng balanse si Lina at matumba pa atras. Ang mga bayong na dala niya ay tumilapon at ang laman ay nagkalat sa bangketa. Napakabilis ng pangyayari kaya hindi nakapaghanda o nakaiwas si Lina. Bumagsak ang katawan ni Lina sa matigas na semento. Agad na kumalat ang sakit mula sa kanyang siko, likod, hanggang sa balakang. Nagulat siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil hindi niya inaasahan na isang pulis ang maglalakas loob na maging ganito karahas dahil lang sa pagtanggi niyang magbigay ng pera. Sa isang iglap, napasigaw siya, "Sir, wala po akong kasalanan."
Ang kanyang boses ay hindi lamang nagpapakita ng sakit, kundi pati na rin ang pagkalito at hindi paniniwala sa nangyari. Sinubukan niyang itukod ang kanyang mga kamay para bumangon, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa biglaang pagbagsak. Tumingala siya kay Berto na nakatayo sa ibabaw niya, na walang bahid ng pagsisisi sa mukha. Hindi pinansin ni Berto ang sigaw ni Lina. Wala siyang pakialam na gumamit siya ng karahasan ng walang dahilan. Walang ipinakitang simpatya o pagsisisi, lumapit siya at tiningnan si Lina na parang isang taong naglakas loob na hamunin ang kanyang otoridad. Sa isang magaspang na tono na puno ng hindi mapigilang emosyon, nagmura siya, "Matigas ang ulo mo, ha?" Ang mga salita ay lumabas na parang isang pagsabog ng galit, hindi bilang bahagi ng anumang pamamaraan. Tumaas ang kanyang boses, nagpapakita na talagang nasaktan ang kanyang ego sa katapangan ni Lina na tumanggi. Wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang sumubok na pigilan o sawayin siya. Nakatayo lamang sila, na para bang ang nasasaksihan nila ay isang pangkaraniwang pangyayari sa ilalim ng kanilang pamumuno. Si Lina, na nasa sahig pa rin, ay naramdaman ang lalong lumalaking alon ng kawalang katarungan. Ang sakit ng pagbagsak ay hindi maikukumpara sa pagkagimbal na dulot ng marahas na pagtrato. Sinubukan niyang bumangon kahit nanghihina pa ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang isipan, pinilit niyang manatiling mulat na hindi siya dapat magpakita ng labis na takot dahil maaaring samantalahin iyon ni Berto para lalong palalain ang sitwasyon. Tumingin siya kay Berto na may mga matang nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat at galit. Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Berto sa kanya, isang bagay ang sigurado, ang kanyang pagtanggi ay hindi lamang nag-udyok ng galit ni Berto, kundi nagbago sa sitwasyon mula sa berbal na pananakot tungo sa isang bagay na mas agresibo at mapanganib. Ang alitan na nagsimula lamang bilang isang paghingi ng pera ay naging isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Sinubukan ni Lina na itayo ang kanyang katawan bago pa man may mas masamang gawin si Berto. Ramdam pa rin niya ang sakit sa kanyang balikat at balakang, ngunit pinilit niyang tumayo. Alam niyang kung mananatili siyang nakahandusay, mas lalo siyang didiinan at aapihin ni Berto. Sa isang mabilis ngunit matapang na kilos, tumayo siya kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang mga dumadaan ay nagsimulang sumulyap ngunit walang nangahas na lumapit. Alam ni Lina na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, ngunit hindi rin siya ang tipo ng tao na basta na lang tatanggap ng pang-aapi. Ang kanyang tingin ngayon ay hindi na lamang nagpapakita ng sakit, kundi pati na rin ang galit at dignidad na pinukao ng hindi makatarungang pagtrato. Umayos siya ng tayo, sinusubukang panatilihin ang distansya mula kay Berto habang pinapanatili ang kanyang katapangan. Humihingal pa rin si Lina dahil sa naunang tulak, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang paghinga upang hindi magmukhang mahina. Kahit masakit ang kanyang katawan, tumanggi siyang sumuko. Tumingin siya ng diretsyo kay Berto, itinuwid ang kanyang likod hanggat kaya niya, kahit may tumutusok na sakit. Sa isang hindi matatag ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Hindi ako takot sa inyo." Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang biglaang katapangan, kundi isang anyo ng paglaban sa kawalang katarungan na gusto niyang labanan. Alam niyang ang kanyang mga salita ay maaaring lalong magpagalit kay Berto, ngunit ang pananahimik ay magmumukha lamang siyang isang biktima na madaling tapakan. Nagpasya si Lina na mas mabuting tumayo at lumaban kaysa manatiling walang ginagawa. Ngunit ang pagtatangkang iyon ay hindi nagbago sa katotohanan na napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan nila. Ang malaki at matipunong katawan ni Berto ay nagbigay sa kanya ng malinaw na pisikal na kalamangan. Habang sinusubukan ni Lina na umatras o sumalag, mas mabilis at mas malakas ang reaksyon ni Berto. Ang kanyang malalaking kamay ay madaling napigilan ang mga kilos ni Lina, na ginagawang walang silbi ang bawat pagtatangka. Sinubukan niyang itulak pabalik, ngunit ang tulak na iyon ay bahagya lamang nakaatras kay Berto bago ito muling lumapit. Ang kanyang mga tauhan ay nakatayo sa gilid, nanonood ng walang pakialam, na para bang sanay na silang makita ang isang walang kalaban-laban na lumalaban sa kanilang pinuno. Para sa kanila, ang paglaban ni Lina ay isang maliit na pagsisikap na hindi magtatagumpay. Ang pakikibaka ni Lina ay lalong humirap habang tumatagal. Bawat subok niyang sumuntok o tumulak, madaling nasasalo ni Berto ang kanyang mga kilos. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan mula sa pagbagsak na nagpabawas sa kanyang bilis at lakas. Sa kabila nito, ang kanyang determinasyon na hindi sumuko ang nagpatuloy sa kanya.
Ngunit bawat pagtatangka ay nagdagdag lamang sa tensyon at lalong nagpagalit kay Berto. Ang sitwasyon ay mabilis na naging isang hindi patas na labanan, kung saan si Lina ay nagpakita ng pambihirang katapangan kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay hindi sapat. Sa kanyang puso, alam ni Lina na siya ay nasa isang sitwasyong wala na sa kanyang kontrol. Ngunit nanatili siyang nakatayo bilang patunay na hindi siya isang biktima na maaaring basta na lang tapakan. Ang walang tigil na atake ni Berto ay tuluyang nagpahina sa katawan at balanse ni Lina. Ang kanyang mga pagtatangka na manatiling nakatayo ay hindi na kinaya ang pisikal na presyon mula sa isang lalaking mas malaki sa kanya. Sa isang marahas na tulak na biglang dumating, malakas na bumagsak si Lina sa aspalto. Malinaw na narinig ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa daan at agad na kumalat ang sakit mula sa kanyang braso hanggang sa likod. Nanginginig ang kanyang paningin. Ang mga linya sa paligid niya ay tila gumagalaw, hindi matatag. Sinubukan niyang mag-focus sa kahit anong bagay, ngunit patuloy na umiikot ang kanyang paningin dahil sa biglaang pagkahilo. Hirap siyang huminga. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang sobrang bigat na presyon. Alam ni Lina na kailangan niyang bumangon kung gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang katawan ay tila mabigat at ayaw sumunod. Sa natitirang kaunting lakas, sinubukan ni Lina na itayo ang kanyang sarili. Itinukod niya ang kanyang mga palad sa aspalto, ngunit ang bigat sa kanyang braso ay nagdulot ng matinding sakit na nagpabagsak muli sa kanyang mga kamay. Sinubukan niya ulit, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at muli siyang bumagsak bago pa man makatayo. Hindi regular ang kanyang paghinga at bahagya lamang siyang nakatagilid upang mabawasan ang pagkahilo. Nanigas ang kanyang mukha, hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil napagtanto niyang siya ay nasa isang sitwasyong wala na siyang magawa. Sa buong buhay niya, palagi niyang nararamdaman na kaya niyang alagaan ang sarili, ngunit ang sitwasyong ito ay nagpilit sa kanya na tanggapin ang katotohanan na ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kayang tapatan ang isang tulad ni Berto. Ang kondisyong iyon ay nagkulong sa kanya sa pagitan ng takot at determinasyong mabuhay. Sa kanyang kalagayan, limitado na ang mga pagpipilian ni Lina. Hindi siya makatayo, hindi makalaban at hindi makatakas. Ang tanging magagawa niya ay umasa na huminto na ang sitwasyon. Sa isang mahinang boses na halos maputol, nagmakaawa siya, "Tama na po, sir. Tama na." Ang tono niya ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang huling pagtatangka na matigil na ang karahasan. Umaasa siyang ang kanyang mga salita ay aabot sa kahit anong natitirang pagkatao ni Berto o kahit man lang mag-isip sa kanya. Ngunit kahit mahina ang kanyang boses, malinaw na ipinapakita nito ang kanyang desperasyon. Tumingala si Lina, sinusubukang basahin ang reaksyon ng lalaking nakatayo sa harap niya. Ngunit ang nakita niya ay isang malamig na tingin. Si Berto, na mula pa sa simula ay kinain na ng galit at ego, ay hindi nagpakita ng anumang senyales na titigil. Tiningnan niya si Lina nang may matigas at walang simpatyang ekspresyon, na para bang wala siyang pakialam na ang babae sa harap niya ay hindi na makatayo. Sa isang patag ngunit may nakatagong banta na tono, sinabi niya, "Hindi ka pa nadadala." Ang pangungusap na iyon ay naglarawan kung gaano kalamig ang kanyang pag-ugali at kung gaano kalayo na ang kanyang pag-abuso sa kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabigat sa sitwasyon para kay Lina. Napagtanto niyang walang halaga ang kanyang pakiusap kay Berto. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niyang ito ay hindi na lamang pananakot, kundi karahasan na ginagawa para lamang ipagmayabang ang kapangyarihan at ego. Sa kanyang kondisyon, ang tanging magagawa ni Lina ay umasa na may darating o may pipigil sa lalaki bago pa lalong lumala ang lahat. Umatras si Berto at sumenya sa isa sa kanyang mga tauhan. Agad na binuksan ng lalaki ang compartment ng kanilang motorsiklo at naglabas ng isang magaspang na lubid na malinaw na hindi karaniwang gamit sa patrol. Sa kanilang kilos, halata na hindi na bago sa kanila ang ganitong gawain. Kinuha ni Berto ang lubid ng walang pag-aalinlangan at muling lumapit kay Lina na nakahandusay pa rin at pilit na pinapanatili ang kanyang malay. Dahil sa panghihina ng katawan at umiikot na paningin, wala nang lakas si Lina para umiwas o protektahan ang sarili. Nakita niya lamang ang paglapit ni Berto dala ang lubid at nagsimulang mabuo ang takot sa kanyang mukha.
Sa isang sitwasyong hindi dapat mangyari sa isang inosenteng sibilyan, napilitang tanggapin ni Lina ang katotohanan na siya ay biktima ng isang walang katuturang pang-aabuso. Marahas na hinila ni Berto si Lina papunta sa isang poste ng kuryente. Sinubukan ni Lina na salagin ang kanyang katawan mula sa pagkaskas sa aspalto, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Pagdating sa poste, ipinulupot ni Berto ang lubid sa katawan ni Lina, mahigpit itong itinali na walang natirang puwang para siya ay makagalaw. Ang kanyang mga pulso at baywang ay nakatali kaya hindi siya makatayo ng tuwid, bahagyang nakatagilid ang kanyang katawan na lalong nagpapakita ng kanyang kahinaan. Ang mainit na hangin ay lalong nagpahirap sa kanyang pagod na katawan. Bawat higpit ng tali ni Berto ay nagpapatunay na ito ay hindi na isang emosyonal na reaksyon, kundi isang anyo ng sadyang panghihiya upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga tauhan ay nakatayo lamang at nanonood, na para bang ito ay bahagi na ng kanilang nakasanayan, walang bahid ng simpatsya. Habang nakatali at walang magawa, mahinang boses lamang ang kayang ilabas ni Lina. Sa hindi matatag na paghinga at halos pabulong na boses, sinabi niya, "Parang awan niyo na, wag po ganito." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pakiusap na pakawalan siya, kundi isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ng isang taong alam na wala siyang magagawa para pigilan ang hindi makatarungang gawain. Hindi siya sumigaw, hindi nagmura, nagmakaawa lamang sa huling pagtatangka na pigilan si Berto. Ngunit dahil sa sobrang hina ng kanyang katawan, halos hindi na marinig ang kanyang boses at walang anumang reaksyon ng awa mula sa lalaking nasa harap niya. Sa halip, sinagot siya ni Berto ng isang mapanuyang ngiti na nagpapakita na wala siyang pakialam at tila nasisiyahan pa sa kanyang ginagawa. Tumayo siya sa harap ni Lina, bahagyang itinaas ang ulo, at sa isang tonong puno ng kasiyahan, sinabi niya, "Ngayon, naramdaman mo na." Ang mga salita ay lumabas na parang isang sinadyang pang-iinsulto, para lalong ipahiya si Lina na wala ng kalaban-laban. Walang bahid ng pagsisisi o pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang kanyang mga kilos at salita ay nagpapakita na sa kanyang isipan, may karapatan siyang tratuhin si Lina ng ganoon dahil lamang sa pakiramdam niya ay may kapangyarihan siya. Samantala, yumuko na lamang si Lina, ramdam ang paghigpit ng tali sa kanyang balat, at umaasa na matapos na ang lahat. Ngunit sa paraan ng pagtawa ni Berto, malinaw na hindi pa siya tapos. Mabilis na naglakad ang isa sa mga tauhan ni Berto, patungo sa kanilang motorsiklo, binuksan ang likurang kahon, at kumuha ng isang malaking timba na puno ng tubig. Sa paraan ng kanyang pagdadala, halata na hindi ito isang biglaang pangyayari. Tila sanay na silang gumamit ng ganitong mga paraan upang ipahiya ang mga taong itinuturing nilang mahina. Ibinigay ang timba kay Berto na may pagsunod, at wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung ang kanilang ginagawa ay tama o legal. Tinanggap ni Berto ang timba habang nakatingin kay Lina na may isang maliit na ngiting nagpapakita ng kasiyahan. Sa kanyang mga mata, si Lina ay hindi na isang tao, kundi isang bagay na lamang para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang mainit na panahon ay lalong nagpahirap sa sitwasyon, at si Lina, na nakatali, ay walang kahit anong paraan para umiwas. Hawak ni Berto ang timba gamit ang dalawang kamay at lumapit kay Lina na nakayuko pa rin sa sakit. Dahil nakatali, hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang kilos, itinaas ni Berto ang timba at ibinuhos ang buong laman nito kay Lina. Ang tubig ay malakas na bumuhos, tumama sa kanyang mukha, buhok, at nanghihinang katawan. Ang malamig na tubig, na dapat sana ay magbibigay ginhawa, ay lalo lamang siyang ginulat at pinanginig dahil sa marahas at hindi makataong paraan ng pagbuhos. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na ang buong katawan ni Lina. Ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang mukha, ang damit niya ay mahigpit na nakadikit sa balat, at ang tubig ay tumutulo mula sa lailayan ng kanyang damit. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pinagsamang sakit, hiya, at kawalan ng magawa. Ilang residente na malayo sa lugar ay otomatikong napahinto nang makita ang nangyayari. Hindi sila nangahas na lumapit, ngunit ang kanilang likas na pagiging tao ang nagpatigil sa kanila para manood. Mayroong nagtakip ng bibig, mayroong kumunot ang noo sa hindi paniniwala. Nagsimulang marinig ang mga bulungan mula sa maliit na grupo. "Kawawa naman. Bakit naman ganyan?" sabi ng isang ginang habang mas hinigpitan ang hawak sa kanyang pinamili. "Pulis ba talaga yan o ano?
Grabe naman, bulong ng isang binatang mukhang kinakabahan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit o magsalita ng mas malakas. Alam nila kung paano kumilos ang mga tulad ni Berto kapag hinamon. Ang pananahimik ay mas ligtas para sa kanila kahit natutol ang kanilang kalooban. Kahit na may dose-dose ng mga mata ang nakasaksi, walang ni isang kamay ang umabot para tumulong. Ang takot ay nagtali sa lahat, kasing higpit ng lubid na nakatali kay Lina. Ang sitwasyong iyon ay lalong nagpadama kay Lina na nag-iisa siya. Kahit hindi siya literal na nag-iisa, ang malamig na tubig na patuloy na tumutulo mula sa kanyang mukha at katawan ay lalong gumulo sa kanyang emosyon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tulong, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan at hindi matatag ang kanyang boses. Samantala, si Berto ay nakatayo ilang hakbang sa harap niya na may ekspresyon ng kasiyahan, na para bang may ginawa siyang nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Sa likuran niya, ang kanyang mga tauhan ay bahagyang tumatawa, na lalong nagpapalakas sa atmosfera ng panghihiya. Yumuko si Lina, sinusubukang tiisin ang sakit at hiyang nag-umapaw. Tinatanong niya sa sarili kung paano naging isang bangungot ang isang ordinaryong tanghali. At kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Nakatayo si Berto na may pagmamalaki, nakatingin kay Lina na parabang nanalo siya sa isang bagay. Matapos ibuhos ang tubig, umatras siya at bahagyang tumawa, sinundan ng kanyang mga tauhan na nakitawa rin ng walang bahid ng simpatsya. Ang kanilang mga tawa ay napakasakit pakinggan, hindi lang dahil malakas, kundi dahil naglalaman ito ng isang pagmamalaking hindi nararapat sa isang unipormadong opisyal. Tumatawa sila hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil nasisiyahan silang makita ang isang taong walang kalaban-laban. Ang tawanan ay umalingaw sa kahabaan ng bangketa na dapat sana ay isang ligtas na lugar. Si Lina, na nakatali, ay hindi makatakip ng tainga o umiwas, kaya napilitan siyang pakinggan ang bawat pang-insulto. Ang mainit na panahon, basang katawan, at kawalan ng magawa ay nagdulot ng isang mental na presyon na mas mabigat pa kaysa sa pisikal na sakit. Itinuro ng isa sa mga tauhan ni Berto si Lina habang tumatawa, na para bang nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Trinato nila si Lina hindi bilang isang mamamayan na dapat protektahan, kundi bilang isang bagay ng panghihiya na maaari nilang paglaruan. Lumapit si Berto, tiningnan si Lina na nakatali pa rin, at itinuro ang kanyang mukha ng may pangmamaliit. Sa isang tonong puno ng panunuya, sinabi niya, sa susunod, huwag kang magpakamatapang. Ang pangungusap ay binitawan ng may diin, na para bang gusto niyang ipaalam sa lahat na siya ang may kapangyarihan sa lugar na iyon. Para kay Berto, hindi na ito tungkol sa paglabag o batas, kundi tungkol sa pagpapakita ng dominasyon at kung sino ang dapat matakot kanino. Sinabi niya iyon na para bang ang kanyang malupit na ginawa ay isang anyo ng pagtuturo, hindi isang pag-abuso sa kapangyarihan. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay lalong hindi naging komportable. Ang ilan ay nagpalitan ng tingin, iniisip kung dapat ba nilang i-record o i-report ang nangyayari. Ngunit ang kanilang katapangan ay napigilan ng takot na harapin ang isang makapangyarihang opisyal na hindi nag-aatubiling kumilos ng lampas sa batas. Nakita nila si Lina bilang isang babaeng hindi makatarungang tinatrato, ngunit alam nilang ang pakikialam ay maaaring maging sanhi para sila naman ang maging target. Ang sitwasyong iyon ay nagtulak sa lahat na manahimik kahit hindi sila sang-ayon. Ang kawalan ng magawa ng mga mamamayan ay lalong nagpabigat sa atmosfera, na para bang ang buong lugar ay nasakop ng isang taong hindi kayang galawin ng batas. Samantala, ang tawanan ni Berto at ng kanyang mga tauhan ay patuloy na nagdulot ng psikolohikal na presyon kay Lina. Habang nakatali, nanginginig ang katawan at halos wala ng boses, tiningnan ni Lina si Berto gamit ang natitirang lakas. Kahit mahina, ipinapakita ng kanyang mga mata na hindi pa siya tuluyang sumusuko. Mahigpit ang pagkagat niya sa kanyang mga ngipin, pinipigilan ang sakit at galit na naghahalo. Sa isang halos hindi marinig na boses, sinabi niya, hindi kayo makakalusot dito. Dahan-dahan lumabas ang pangungusap, ngunit malinaw ang kanyang determinasyon. Gusto niyang ipaalam na kahit siya ay nasa pinakamahinang posisyon, hindi niya hahayaang palagpasin ang ginawa sa kanya. Maaaring maliit ang kanyang boses, ngunit ang katapangang iyon ay nagpataas ng kilay ni Berto, kahit sandali lang. Para kay Lina, ang mga salitang iyon ang tanging anyo ng paglaban na maibibigay niya,
isang patunay na mayroon pa siyang dignidad kahit na trinato siya ng hindi makatao. Ngunit para kay Berto at sa kanyang mga tauhan, ang sinabi niya ay naging isa lamang karagdagang katatawanan na lalong nagpalakas ng kanilang mga halakha, hindi nila namamalayan na ang mga susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat. Isang malakas na ugong ng makina ng malaking motorsiklo ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Sa una ay mahina, pagkatapos ay lalong lumakas hanggang sa biglang huminto ito na may malakas na tunog ng preno. Ilang residente ang kusang lumingon habang si Berto at ang kanyang mga tauhan ay sumulyap lamang ng walang pag-aalala. Ngunit para kay Lina, iba ang tunog na iyon, tila isang bagay na pamilyar, ngunit hindi niya inaasahan. Ilang segundo lamang matapos huminto ang motorsiklo, isang lalaki ang nagmamadaling bumaba. Kalahati pa lang na natatanggal ang kanyang helmet, humihingal at mabilis ang kanyang mga hakbang. Nang makita niya ang maliit na grupo ng tao at ang isang taong nakatali sa poste, iyon ay si Police Major Marco Reyes, asawa ni Lina, isang opisyal na iginagalang dahil sa kanyang katatagan. Mula sa malayo pa lang, kitang-kita na ang kanyang ekspresyon ng pagtataka ay biglang naging matinding pagkagimbal. Namutla ang kanyang mukha, hindi dahil sa init, kundi dahil nagsimula na niyang mapagtanto na ang taong nakatali ay hindi basta-basta. Tumakbo si Marco papalapit, hindi pantay ang mga hakbang, na para bang nakakita siya ng isang bagay na hindi dapat mangyari. Tinanggal niya ang kanyang helmet at hinayaan itong mahulog sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Marco, mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, at hindi niya namalayang kumuyom na ang kanyang kanang kamay. Nang ilang metro na lamang ang layo, malinaw na niyang nakita ang katawan ng kanyang asawa na basang-basa, may mga galos at nakatali. Ang tanawing iyon ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Lina na karaniwang kalmado ay maputla. Ang kanyang basang buhok ay tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay mukhang nanghihina. Ang reaksyong iyon ay sapat na para huminto ang mundo ni Marco. Walang ibang tunog na narinig. Walang ingay ng kalsada. Tanging ang imahe ng kanyang asawa sa isang kalagayang hindi niya kailanman inakala. Sa isang boses na nanginginig ngunit puno ng emosyon, sumigaw si Marco, Lina. Diyos ko, sino ang may gawa nito? Ang sigaw ay umalinggaw sa kahabaan ng bangketa, na agad nagpatigil sa tawanan ni Berto at ng kanyang mga tauhan. Ang boses ni Marco ay hindi lamang isang simpleng tawag, kundi isang sigaw ng isang asawa na nakikita ang kanyang minamahal sa pinakamababa at pinakamasakit na kalagayan. Nagbago rin ang ekspresyon ng mga residenteng nakatingin. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan na pagtanto kung sino ang dumating. Mas mabilis na tumakbo si Marco, halos matisod sa pagmamadali. Agad siyang napunta sa harap ni Lina, sinusubukang hawakan ang mukha nito gamit ang nanginginig na kamay. Tumingin siya sa lubid, pagkatapos ay muling tumingin sa kalagayan ni Lina, hindi makapaniwala na ganito tratuhin ang kanyang asawa. Ang pagdating ni Marco ay lubos na nagpabago sa sitwasyon. Si Berto, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay nagsimulang magpakita ng kaunting kaba. Kahit sinubukan niyang itago ito, nagkatinginan ang kanyang mga tauhan, hindi handa sa isang sitwasyong maaaring maging malaking problema. Ang mga residenteng kanina ay nanonood lamang ay nagsimula ng kunin ang kanilang mga telepono. Ang ilan ay nag-record, ang ilan ay handa ng tumawag ng tulong kung magkainitan. Samantala, si Lina, na pagod na, ay nakatingin lamang kay Marco na may malamlam ngunit puno ng ginhawang mga mata. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang presensya ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas sa gitna ng sakit at panghihiya. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagdating ni Marco ay hindi lamang isang sorpresa, kundi isang punto ng pagbabago na bumaliktad sa buong dinamika na dating kontrolado ng mga abusadong opisyal. Agad na hinawakan ni Marco ang lubid na nakatali sa katawan ni Lina. Mabilis ang kanyang mga kamay, ngunit halata kung gaano kalapit nang sumabog ang kanyang emosyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa hirap na tanggalin ang buhol, kundi dahil sa galit na pilit niyang pinipigilan. Bawat buhol na kanyang tinatanggal ay parang isang karagdagang sugat sa kanyang dibdib, dahil nangangahulugan itong mas nakikita niya ang mga bakas ng sakit na dinanas ni Lina. Basang-basa ang katawan ng kanyang asawa, namumula ang balat sa ilang bahagi, at hindi matatag ang paghinga. Naggalit ang mga ngipin ni Marco habang humihinga ng malalim, sinusubukang manatiling nakapokus sa isang bagay,
pakawalan si Lina nang hindi hinahayaang kontrolin ng emosyon ang kanyang mga kilos. Nang matanggal na ang lahat ng tali, marahan niyang hinawakan ang mga balikat ni Lina, tinitiyak na makakatayo ito kahit nakasandal sa poste. Kalma ka lang, andito na ako, mahina niyang sabi. Basag ang kanyang boses, ngunit kinontrol niya ito para hindi lalong magpanik si Lina. Nang masigurong ligtas na si Lina, dahan-dahan niya itong inalalayan hanggang sa makaupo ito sa paanan ng poste para mag-ipon ng lakas. Pagkatapos, tumayo siya, matatag at may diin ang kanyang mga hakbang. Humarap siya kay Berto. Lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi na bilang isang nag-aalalang asawa, kundi bilang isang opisyal na nakakita ng isang malubhang paglabag sa kanyang harapan. Matalim ang kanyang mga mata, tensyonado ang kanyang mukha, at matigas ang kanyang panga na para bang pinipigilan ang isang bagyo sa loob niya. Ang mga residenteng nakakita sa pagbabagong iyon ay napigil ang kanilang hininga. Alam nilang hindi na ito katulad ng ilang minuto ang nakalipas. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa dalawang lalaking magkaharap sa gitna ng mainit na bangketa. Umismid si Berto habang nakahalukip-kip, sinusubukang panatilihin ang peking otoridad na palagi niyang ginagamit para mang-api. Bakit? Trabaho lang to, sabi niya sa isang tonong tila wala siyang kasalanan. Tiningnan niya si Marco nang may pangmamaliit, kahit na sa kanyang kalooban ay nagsisimula na niyang mapagtanto na wala na sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Ang kanyang mga tauhan ay bahagyang umatras, hindi nang ahas na lumapit, isang senyales na hindi na naaayon sa kanilang plano ang mga nangyayari. Ngunit pinilit pa rin ni Berto na panatilihin ang kanyang dominanteng kilos, ayaw magmukhang talunan sa harap ng kanyang mga tauhan at ng mga residente. Humakbang si Marco pasulong. Ang kanyang mukha ay lumapit, ilang sentimetro na lang mula sa mukha ni Berto. Walang sigaw, walang matinding banta, tanging isang tingin na sobrang talim na nagpabigat sa hangin. Sa isang mababa ngunit puno ng diin na boses, sinabi niya, "Sumusobra ka na, Berto." Ang pangungusap ay lumabas ng matatag, ngunit may dalang bigat na sapat para mapalunok ang mga tauhan ni Berto. Hindi iyon isang simpleng saway, kundi isang pagpapatunay na ang ginawa ni Berto ay hindi na isang maliit na pagkakamali. Ito ay isang seryosong paglabag, at si Marco ay nakatayo, hindi lamang bilang isang galit na asawa, kundi bilang isang mataas na opisyal ng pulisya na handang parusahan ang sinumang nagpaparumi sa kanilang uniforme. Ang tensyon sa pagitan nila ay umabot sa sukdulan, at lahat ng nanonood ay naghihintay na lamang sa susunod na mangyayari. Hindi na maiiwasan ang labanan ng sumugod si Berto na may mapanghamong kilos. Ang tensyon na kanina pa nakabitin sa hangin ay agad na nabasag ng gawin ni Marco ang unang hakbang, tinabig ang kamay ni Berto na sumusubok na itulak siya. Ang kilos na iyon ay nag-udyok sa mga tauhan ni Berto na otomatikong sumugod para tulungan ang kanilang pinuno. Ngunit hindi nila alam na si Marco ay hindi isang ordinaryong pulis. Dahil sa kanyang sanay na katawan at mas disiplinadong karanasan, mabilis na tumugon si Marco sa unang atake, hinawakan ang braso ng isa sa mga tauhan at ipinihit ito hanggang sa bumagsak ang lalaki. Dalawa pa ang sabay na sumugod, ngunit epektibong kumilos si Marco, hindi nagsasayang ng oras at hindi nag-aatubiling gumamit ng lakas para protektahan ang sarili at ang kanyang asawa. Bawat kilos niya ay tiyak, kalkulado, at nagpapakita na pinipigilan niya ang kanyang emosyon para hindi mawalan ng kontrol sa gitna ng mainit na sitwasyon. Sinubukan pa ng ibang tauhan ni Berto na gulpihin si Marco, ngunit dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, nahirapan sila. Isa ang sumubok na umatake mula sa likuran, ngunit yumuko si Marco at siniko ang dibdib ng lalaki na nagpaatras dito habang napapangiwi. Isa pa ang sumubok na sumuntok, ngunit madali itong sinalag ni Marco at sinagot ng isang malakas na tulak na nagpaatras sa lalaki. Napakabilis ng lahat ng iyon kaya napatahimik ang mga residenteng nanonood bago nagsimulang magbulungan. Nakita nila na si Marco ay hindi lamang isang galit na asawa, siya ay isang opisyal na may tunay na kakayahang protektahan ang kanyang minamahal. Si Berto, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay napagtanto na hindi na pabor sa kanya ang sitwasyon. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang sumugod na humihingal at nag-aalab sa galit. Nang muling sumugod si Berto, hindi umatras si Marco. Sinalag niya ang unang suntok gamit ang kanyang braso at gumanti ng isang malakas na kilos na nagpatalsik kay Berto.
Sa wakas ay lumabas ang galit ni Marco sa kanyang boses nang malakas siyang nagsalita, "Ito ang ganti sa'yo sa pananakit mo sa asawa ko." Ang tono ay hindi lamang personal na galit, kundi isang pagpapatunay na ang ginawa ni Berto ay isang paglabag na hindi maaaring palampasin. Ang malaking katawan ni Berto ay hindi na naging kalamangan nang harapin niya ang isang kalaban na sanay at nakapokus. Sinubukan ni Berto na bumangon muli, ngunit sa tuwing susugod siya, binabali ni Marco ang kanyang mga kilos gamit ang malinis at tiyak na teknik. Ang natitirang mga tauhan niya ay hindi na nangahas na makisali matapos makita kung paano mabilis na bumagsak ang kanilang mga kasama. Ang kanilang katapangan ay gumuho kasabay ng pagguho ng dominasyon ni Berto. Ang mga residente na kanina ay tahimik at takot ay nagsimulang magbigay ng mahinang hiyawan. Hindi sila masyadong malakas, ngunit ang hiyawan na iyon ay isang senyales na ang katapangan ni Marco ay nagbigay inspirasyon sa kanila. Ang ilan ay tumango, ang ilan ay nagtapikan sa balikat, at ang ilan ay nagsimulang i-record ang eksena gamit ang kanilang mga telepono, hindi para magkalat ng chismis, kundi bilang ebidensya na mayroong isang taong lumaban sa kawalang katarungan. Ang maliit na hiyawan na iyon ay nagpabago sa atmosfera mula sa nakakatakot tungo sa pag-asa. Sa gitna ng nakakapasong init, sa ibabaw ng aspalto na masakit pa rin para kay Lina, ang labanang iyon ay naging punto kung saan ang takot ay naging katapangan. Nakatayo si Marco ng tuwid, mabigat pa rin ang kanyang paghinga, ngunit hindi niya inaalis ang kanyang tingin kay Berto. Para sa kanya, ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi tungkol sa pagpapatunay na walang sinuman ang maaaring manakit sa kanyang asawa nang hindi nananagot. Nang humupa na ang sitwasyon at hindi na makagalaw si Berto at ang kanyang mga tauhan, agad na tinawagan ni Marco ang Internal Affairs Service, ng kapulisan sa pamamagitan ng isang espesyal na linya na para lamang sa mga opisyal na tulad niya. Matatag ang kanyang boses, ngunit halatang pinipigilan niya ang pinaghalong galit at pag-aalala. Sa loob ng maikling panahon, ilang patrol car at sasakyan mula sa VP ang dumating sa lugar. Ang mga residenteng nagkukumpulan ay agad na nagbigay daan nang bumaba ang internal team na may seryoso at propesyonal na kilos. Agad nilang siniguro ang lugar, sinuri ang kalagayan ni Lina, at inaresto si Berto at ang kanyang mga tauhan na kanina ay nag-aabuso. Isa sa mga opisyal ng VP ang humingi sa mga residenteng nag-record ng kopya ng kanilang mga video bilang ebidensya. Isa-isang lumapit ang mga residente, nagpapakita ng katapangan matapos makita na dumating na ang mga tamang otoridad na handang kumilos. Lahat ng mga recording, litrato, at testimonya ng mga residente ay kinuha bilang bahagi ng opisyal na ulat. Si Berto, na kanina ay napakayabang, ay nakayuko na lamang. Nakapusas ang kanyang mga kamay at lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala na ang kayabangan o mapanuyang ngiti na ipinakita niya kanina. Dinala siya patungo sa patrol car na may mabibigat na hakbang. Paminsan-minsan siyang sumusulyap kina Lina at Marco, ngunit may tingin na puno ng takot at huling hiningang pagsisisi. Ang kanyang mga tauhan ay hindi rin makatingin na pagtanto na hindi na nila matatakpan ang kanilang ginawa. Nakatayo si Marco at pinanood ang proseso, tinitiyak na walang sinuman sa kanila ang magsisinungaling o tatakas sa responsibilidad. Para kay Marco, hindi lamang ito isang simpleng pag-aresto. Ito ay isang pagpapatunay na ang uniforme ay dapat gamitin para magprotekta, hindi para mang-api. Ilang oras ang lumipas, isang press conference ang ginanap sa Regional Police Headquarters. Isang mataas na opisyal ang tumayo sa harap ng podyum, napapaligiran ng kanyang mga tauhan. Sa likuran niya, may isang malaking screen na nagpapakita ng mga salitang ipaglilinaw at aksyong liga laban sa mga abusadong pulis. Sa isang seryoso ngunit kontroladong boses, nagbigay siya ng opisyal na pahayag. Ikinalulungkot namin ang ginawa ng mga opisyal na ito. Ang aming institusyon ay nakatuon sa paglilinis ng aming hanay. Ipinaliwanag niya na si Berto at ang kanyang mga tauhan ay sasailalim sa prosesong legal, matatanggalan ng pwesto, at haharap sa mga kasong kriminal dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan, pananakot, at hindi makataong pagtrato sa isang sibilyan. Ang pahayag na ito ay nagpabalik ng tiwala ng publiko, at maraming residente ang pumuri sa mabilis na aksyon ng kapulisan matapos isumite ang mga ebidensya. Samantala, sa isang simpleng silid sa isang malapit na klinika, nakahiga si Lina na may dextrose sa kanyang kamay. Kahit na mahina pa ang kanyang katawan at hindi pa ganap na nalilinis ang ilang mga sugat,
mas kalmado na ang kanyang mga mata. Nakaupo si Marco sa tabi niya, suot pa rin ang kanyang unipormeng puno ng alikabok at pawis, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang asawa lamang. Dahan-dahang itinaas ni Lina ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Marco nang may kahinaan ngunit puno ng katapatan. Sa isang mahina ngunit malinaw na boses, bumulong siya, "Salamat, dumating ka sa tamang oras." Yumuko si Marco, marahang hinaplos ang likod ng kamay ni Lina, at sumagot na may namumulang mga mata, "Lagi akong darating para sa iyo." Sa maliit na silid na iyon, matapos ang lahat ng takot at sindak, sa wakas ay bumalik ang kapayapaan. Ang laban sa araw na iyon ay maaaring nag-iwan ng mga sugat,